Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang United Kingdom ay isang napakaunlad na bansa. Ang UK ay isa sa pinaka-binibisitang bansa sa mundo. Kilala kasi ang United Kingdom dahil sa Stonehenge, British Museum at Royal Family. Ayon nga sa statistics, nasa 200,000 ang mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho ngayon sa UK. Ang storya kasi natin ngayon ay nangyari sa UK ng taong 2012, kung saan isang Pinay ang namatay dahil siya ay pinaghahampas ng martilyo ng kanyang boyfriend. At ang boyfriend na ito ay nakilala lang niya sa online dating site. Ang babae ay kinilalang si Charito Cruz, 37 years old. Si Charito ay nagpunta sa UK nang siya ay estudyante pa lamang. Nagtrabaho siya sa UK bilang isang caregiver at tagalinis. Nagkaroon si Charito kalaunan ng isang boyfriend at ito nga ay si Muhammad Asad Niazi o Ahmed, isang Pakistani, 29 years old na mas bata kay Charito ng halos 8 taon. Kalaunan nga, dumating si Ahmed sa UK mula Pakistan ng taong 2003 gamit ang isang student visa. Pero ng taong 2007 ay nag-expired ang kanyang visa at nanatili siya sa UK. Sa pag-iibigan nga ni Charito at Ahmed, ay nagkaroon sila ng isang anak. Nang panahon na iyon, tanging si Charito lang ang nagtatrabaho noon dahil hindi pwedeng magtrabaho si Ahmed dahil sa kanyang immigration status. Pero kahit na nasa bahay lang si Ahmed, ay ayaw niyang gumawa ng mga gawaing bahay at paglilinis. Dahil nga, inaalagaan na daw niya ang kanilang anak ni Charito sa bahay. Kaya nga, ng taong 2011 ay nagsimula ng magkaroon ng lamat ang relasyon ni Charito at Ahmed. Ayon kasi kay Ahmed, nakita niya si Charito na ka-text nito ang ex-boyfriend. Akala din ni Ahmed may nangyayari kay Charito at sa kanyang ex-boyfriend tuwing aalis si Charito sa kanilang bahay. Dahil dito, na-depress si Ahmed kaya uminom siya ng maraming gamot at na-ospital. Pinababayaan din ni Ahmed ang kanilang anak ni Charito. Hinahayaan niyang laruin nito ang kanyang sigarilyo habang siya naman ay nanonood ng malalaswang videos. Isang beses din, habang nagsiselfone si Charito sa harap ni Ahmed, bigla na lang niyang kinuha ang cellphone ng babae at sinira ito gamit ang isang martilyo. Ayon din sa mga news reports, sinasaktan na noon ni Ahmed si Charito dahil sa selos. Dahil nga sa mga ito, lumapit na si Charito sa mga social services agency para isumbong si Ahmed sa pananakit na ginagawa nito sa kanya. Sinasabi niya din sa mga social services agency na wala nang kakayahan na alagaan ni Ahmed ang kanilang anak. Pumunta din siya sa mga mental health institution dahil tingin niya ay wala na nga sa katinuan ang boyfriend niyang si Ahmed. Nagsumbong na din noon sa mga pulis si Charito dahil natatakot siya na baka nga may gawing masama ang boyfriend niyang si Ahmed sa kanilang mag-ina. Pero walang naging aksyon ang mga ahensyang nilapitan ni Charito. Bandang June 2011, lumapit naman si Ahmed sa Kingston Police Station at nakiusap na pwede ba siyang i-deport na lang pabalik sa Pakistan. Tingin kasi ni Ahmed, unti-unti nang nasisira ang kanilang relasyon ni Charito at tingin niya nga ay siya ay may depression. Pero hindi siya tinulungan ng mga pulis at sinabi lang na magpunta siya sa Home Office, isang government department sa UK na responsable para sa immigration services.
Ayon naman sa mga reports, tila hindi naman na apektado si Charito na gusto nang umuwi sa Pakistan ni Ahmed dahil para sa kanya wala namang naitutulong si Ahmed sa kanya dahil hindi naman ito nagtatrabaho at gumagawa nga ng mga gawaing bahay. Kalaunan nga ay naghiwalay naman noon si Charito at Ahmed. Ang pangyayari, September 26, 2011. Gabi ng September 26, 2011, umuwi si Charito mula sa kanyang trabaho. Nang makapasok na siya sa apartment, nagulat siyang makitang nandoon si Ahmed at pinagbibintangan siyang kasama niya ang kanyang ex-boyfriend. Sumagot naman si Charito na pagod na siya sa trabaho at hindi totoo ang sinasabi ni Ahmed. Kaya nga nag-away ang dalawa at pinaaalis na ni Charito si Ahmed. Kinuha ni Charito ang mga natitirang gamit ng lalaki sa cabinet at inihagis ito kay Ahmed. Sinabihan niya ding lumayas na ito. Pero bigla na lang kumuha si Ahmed ng isang martilyo at pinagpupukpok si Charito. Hindi naman na nakapanlaban pa si Charito, kaya matapos ang ilang ulit na pag-atake ni Ahmed ay agad na namatay ang babae. Ilan naman sa mga kapitbahay ang nakarinig sa sigaw ni Charito ay tumawag agad ng mga pulis at ambulansya. Matapos naman ang ilang minuto ay nakarating naman agad ang mga pulis at paramedics. Dali-dali namang inaresto ng mga pulis si Ahmed na nang maabutan nila ay hawak pa ang martilyo. Idineklara naman ng paramedics si Charito na patay na dahil sa mga tinamo niyang pinsala. Ang anak naman ni Charito at Ahmed ay kinuha ng isang child protection agency matapos ang krimen. Si Ahmed ay kinasuhan ng murder at ikinulong habang naghihintay ng trial. Nagsagawa naman ng isang novena ang mga kaibigan ni Charito at ang Filipino community sa lugar. Ang mga kaibigan ni Charito ay nagdasal dahil hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang naiwang pamilya, lalo na sa kanyang naiwang anak na babae. Agad naman ipinaalam ng gobyerno ng UK sa kapatid na lalaki ni Charito na si Roberto na nakatira sa Australia at sa mga magulang ni Charito na nasa Pilipinas ang pagkamatay ni Charito. Ang trial ng kaso. June 2012, nagsimula ang trial ni Ahmed. Sa trial, nag-plead ng not guilty sa manslaughter si Ahmed pero hindi siya nag-plead ng guilty sa kasong murder. Ayon kasi kay Ahmed, meron siyang depression kaya niya nagawa ang krimen at wala talaga siyang intensyong patayin si Charito. Inamin din ni Ahmed na inatake niya si Charito dahil siya ay nagsiselos na kinakausap umano ni Charito ang kanyang ex-boyfriend. Prinesenta din ng panig ni Ahmed ang mga ebidensya na ilang buwan nga bago ang krimen ay na-overdose si Ahmed sa gamot dahil sa depression at tinakbo pa nga siya sa ospital. Bukod doon, sinami din ni Ahmed na kinakausap din ni Charito ang kanyang ex-boyfriend kahit na kaharap siya. Plano daw kasi ni Charito na iwan na siya at makipagbalikan sa ex-boyfriend nito. At nang araw nga ng krimen, pinapaalis na daw siya ni Charito sa bahay at sinasabihan siyang hindi pa mabuting tatay. Pero sinabi naman daw ni Ahmed noon kay Charito na bigyan pa siya ng second chance dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala si Charito at ang kanilang anak. Pero hindi daw nakinig si Charito at patuloy pa ding tinatapon ang kanyang mga damit mula nga sa cabinet. Tingin nga noon ni Ahmed ay iiwan na siya mag-isa ni Charito dahil may kakayahan naman si Charito dahil siya ay may bisa, may pera at may sasakyan. Samantalang si Ahmed ay wala kahit ano, kundi
ang anak niya lang kay Charito. Dahil nga sa pag-aaway, napuno na lang daw si Ahmed at biglang nawalan ng kontrol sa sarili at sinaktan si Charito. Prinisenta naman ng panig ni Ahmed ang mga ebidensya bago nga mangyari ang krimen. Nag-research umano si Ahmed tungkol sa presyo ng cellphone dahil gusto niyang palitan ang sinira niyang cellphone ni Charito. Nag-research din umano ito kung paano ba makukuha pabalik ang isang ex-girlfriend. May patunay din na nagpunta siya sa Kingston Hospital para kumonsulta sa isang psychiatric nurse. Pero lalo lang daw na stress si Ahmed dahil may tawag ng tawag daw na nurse na kausap niya noon. Kwento din ni Ahmed sa trial, matapos nilang mag-break ni Charito, lagi na siyang pinoprovoke nito gamit ang mga email. Sinasabi daw noon ni Charito na siya ay masamang ama at walang babaeng mananatili sa kanya dahil sa kanyang pag-uugali. Pero ang sagot naman ng prosekusyon, tingin ni Ahmed ay niloloko siya ni Charito kaya tingin niya ay karapat-dapat niyang saktan ito. Ayaw din daw ni Ahmed na mapunta sa iba si Charito kaya hindi niya hinayaang makuha siya ng iba at pinatay ito. Naniniwala ang prosekusyon na hindi selos ang nag-udyok kay Ahmed para patayin si Charito, kundi galit talaga si Ahmed kay Charito kaya nga naghihiganti siya sa babae. Para sa prosekusyon, sa kabila ng pressure na nararamdaman ni Ahmed dahil nasisira na ang relasyon nila ni Charito ay nagkaroon siya ng depression, pero hindi naman ito malala dahil namumuhay siyang normal noon. Napatunayan din sa korte na hindi talaga nag-send ng mga pang-provoke na email si Charito, taliwas nga sa sinasabi ni Ahmed. At gawa-gawa niya lang ang mga email messages. Sumailalim naman si Ahmed sa isang psychiatric examination dahil ayon sa kanya, siya nga ay may depression. Sa resulta ng test, lumabas na si Ahmed ay walang depression ng araw ng krimen. Kaya naman, siya ay napatunayang guilty sa kasong murder. At ng September 2012, hinatulan nga ng habang buhay na pagkakakulong si Ahmed para sa pagpatay kay Charito. Wala naman nang lumabas sa balita kung kanino napunta ang kustodiya ng anak ni Charito at Ahmed. Nakakalungkot ang mga ganitong kaso dahil madami na nga tayong nagawang kwento na ganitun din nga ang kinahihinatnan, kung saan ang ating mga kababayang Pinay ay nauuwi sa krimen ang kanilang pagsasama dahil ang kanilang mga naging partner ay nakilala lang nila sa online site. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!